Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang atin pong mga pagbasa ay naghahatid sa atin ng mga iba't ibang anyo ng krisis. At ito po ang nais kong pagtuunan ng ating pagninilay ngayong umaga. Krisis na siyang nag-uugnay sa lahat ng mga pagbasa. Sa unang pagbasa, mula sa sulat ni Propeta Isaias, ay isinasaalarawan ng mahal na propeta ang kalagayan ng bayan. Sinasabi na ang Israel ay nababalutan daw ng kadiliman. At kung pagtutunan po ninyo ang Ingles na pagsasalin ng unang pagbasa, isinasalarawan dito na ang bayan daw ng Israel ay patuloy na naglalakad sa kadiliman. Isinasalarawan ni Propeta Isaias na sanhi ng kadiliman ng bayan ang kapangyarihang politikal na ginagamit sa kasamaan. Kaya nalugmok ang bayan. Sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ipinapakita rito ang isang anyo pa ng krisis. Krisis sa simbahan, krisis sa komunidad. Ipinapakita rito ang paghahati-hati ng simbahan. Nadinig ninyo ang tanong ni Kristo sa sulat na ito? Nagkakawatak-watak daw ang komunidad. Merong sumasama kay Apolos, may sumasama kay Pedro, may sumasama kay San Pablo, at merong sumasama kay Kristo. At ang tanong ng Panginoon, nag-alay ba kayo ng buhay na katulad ni Kristo? Hindi ba si Kristo ang pinagmula ng ating komunidad? Pagkakahati-hati na nagmumula sa personalidad. Dito ay pinapakita ni San Pablo na ang tanging biktima, talunan, kapag nagkahati-hati ang tao ayon sa personalidad, ay ang katotohanan. Ang katotohanan ay nasa sa alang-alang ayon sa dami ng mga taong sumasama sa personalidad. Kapag ang tao ay natipon sa isang personalidad, natatabunan ng katotohanan. Yaan ang krisis sa simbahan at marahil hindi lamang sa simbahan, sa ating bayan. Sa ating ebanghelyo ngayon ay makikita natin ang isang anyo ng krisis na maiugnay natin sa unang pagbasa at sa ikalawang pagbasa. Isang taong nagsasabi ng katotohanan, subalit ang mga nagsasabi ng katotohanan ay binibilanggo at pinapaslang. At dito ay nakita natin ang krisis na kung saan si Juan Bautista sa kanyang pagsasabi ng katotohanan at sa pag-akay sa tao sa Diyos ay umani pa ng kamatayan at pagbabilanggo at kamatayan. Tatlong anyo ng krisis. Bayang naglalakad sa kadiliman, simbahang nagkakawatak-watak, at mga lingkod ng simbahang pinapaslang. Dalawang tanong po ang nais kong ipukol sa inyo sa gitna ng mga krisis na ito. Nasaan ang Diyos sa mga krisis na ito? At pangalawang tanong, nasaan kayo sa mga krisis na ito? Kaya sagutin po natin ang unang tanong, nasaan ang Diyos sa mga krisis na ito? Dito ay nakita natin na ang mga pagbasa, si Isaiah, si San Pablo, at si San Mateo ay may katugunan. Sa unang pagbasa, sa kalagitnaan ng krisis ng bayan, ay ipinangako ng Diyos na makikita nyo na ang liwanag. At dito ay makikita natin na anumang krisis sa ating bayan, hindi kaya ng tao na lutasin ito. Tanging Diyos lamang at ang pagbabalik ng tao sa Diyos ang magiging sanhi ng kaliwanagan ng bayan. Para po sa inyong kaalaman, sa tuwing ang bayan ng Diyos ay lumalayo sa Panginoon, sa tuwing ang bayan ng Diyos ay nalulugmok sa imoralidad, naghahatid ang Diyos ng kahirapan upang ibalik ang kanyang bayan sa Kanya. Nadinig ba ninyo ang sinabi sa unang pagbasa mula sa kay Propeta Isaias? Ang sabi sa unang pagbasa ayon kay Propeta Isaias
ay inilagay niya sa kahihiyan ang lupain dahil sa mga imoralidad sa bayan. Ibig sabihin, niloloob ng Diyos na paminsan-minsan pahirapan ng bayan upang ibalik sa Kanya. Pero hanggat ang bayan ay hindi bumabalik sa Diyos, patuloy tayong malulugmok sa kahirapan. Ang kasagutan sa problema at anumang krisis na dinaraanan, hindi lamang ng bayan at bansa, kundi ng pamilya, manumbalik sa Diyos. Kumisan may magandang solusyon na naidudulot sa atin ang krisis. Tandaan po ninyo, laganap ang imoralidad sa bayan. Kung hindi tayo manunumbalik sa Diyos, patuloy tayong magdadanas ng kahirapan. Nakikinig nga ako minsan, nasa US po ako. Nakikinig ako kay Jessica Soho. Ang sabi ni Jessica Soho, mahigit na 40 taon na raw siyang nagre-report at paulit-ulit lang kanyang nire-report. Paulit-ulit na korupsyon na hindi matapos-tapos. Kailan kaya tayo matatapos sa ganitong suliranin? Na tila baga pinapagod lamang tayo. Pero ang panawagan ng Diyos ay manumbalik tayo sa Kanya. Ano ang sagot ni San Pablo sa krisis ng simbahan? Bagamat ang konteksto ng ikalawang pagbasa ay paghahati-hati sa relihiyon, meron tayong mapupulot na aral na maipapatungkol natin sa kalagayan natin ngayon hanggat tayo ay pinaghahati-hati ng personalidad. Mauuwi tayo sa paramihan. At hindi naman nangangahulugan na mas marami ang pumapanig sa isang tao ay nangangahulugang tama. Ang moralidad at tinuturo ng Diyos ay nakabase sa katotohanan. Kaya kung hindi tayo uuwi sa Diyos at maniniwala at isasabuhay ang itinuturo niya, hindi tayo magkakaisa bilang bayan. Ano ang sagot sa Ebanghelyo? Itinuturo sa Ebanghelyo ang panawagan ng Diyos sa mga disipulo sa konteksto ng krisis. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, sa panahon ng krisis ay isinisilang ang napakaraming lingkod ng Diyos. Sa gitna ng krisis na pinagdaraanan ng bayan, dito umuusbong, dito isinisilang ang mga tunay na sumusunod sa Diyos, lumalakad ng pasalungat sa agos ng mundo. Marami dito sa mga nakaupo dito, ako'y naniniwala, na mga tunay na tagasunod ng Diyos na kahit ang agos ng mundo ay umaagos pasalubong, hindi siya matitinag sapagkat ang kanyang pinaninindigan ay ang Diyos. Yun ang unang tanong, nasaan ang Diyos sa mga krisis na ito? Mahalaga rin naman tanungin ang inyong mga sarili, nasaan kayo sa mga krisis na ito? Ako po ay naniniwala na ang malawakang krisis sa ating lipunan ay hindi po kayo hiwalay. Sapagkat hindi po natin pwedeng ituro lamang ang mga korap na mayayaman. Hindi po natin pwedeng ituro lamang ang mga korap na mga politician. Malaki ang kinalaman ninyo sa kaguluhang ito. Dahil simula ng tayo'y pagkabata, tinuturuan nyo ng suhulan ang inyong mga anak. Maghugas lamang ng plato, babayaran ng 20 pesos. Tigilan nyo na yan. Korupsyon na nagmumula sa pamilya, umaakyat pagka sila'y nasa mga opisina na. Ano ang kinalaman natin sa korupsyon sa bayan? Simulan sa pamilya. Hindi siguro natin malulutas at makikita ang liwanag na hinihintay natin kung hihintayin lang nating umasa o magbago ang gobyerno. Pero mababago kapag ka nagbago kayo sa pamilya. Tigilan na po ninyo. Mag-aral lamang ang inyong mga anak, bibilan nyo ng mga cellphone at mga iPad para mag-aral lang. Tigilan nyo na yung mga ginagawa nyong panunuhol sa mga anak ninyo. Magsaing lamang, bibigyan ng extrang allowance. Maraming nangingiti dyan kasi kayo ganyan. Ang korupsyon sa gobyerno ay nagsisimula sa pamilya. Kaya, tigilan na natin ang turuan. Meron tayong parte sa malawakang korupsyon sa lipunan. Tanong ng ating mga pagbasa, nasaan ang Diyos
sa mga krisis na ito. Hindi matatapos ang krisis hanggang hindi tayo bumabalik sa Kanya. At nawa tayo ay maging tunay na lingkod sa kalagitnaan ng krisis na ito. At nasaan tayo sa krisis na ito? Nandun tayo sa simula. Na nawa ang solusyon ay magsimula sa pamilya. Turuan tayong maging may takot sa Diyos.